Tumugon ako at nagsabi, tunay na isang hangal na pag-iisip ang kanilang kapwa na isim, sapagkat ang lupa ay binigay para sa kahoy, at ang dagat naman ay may sariling dako upang magdala ng kanyang mga baha. Tumugon siya sa akin at nagsabi, matuwid ang hatol mo, ngunit bakit hindi mo rin hatulan ang iyong sarili? Sapagkat kung paano ang lupa ay binigay para sa kahoy at ang dagat sa kanyang mga baha, gayon din ang mga naninirahan sa lupa ay walang maunawaan, kundi yaong mga nasa lupa at siyang naninirahan sa ibabaw ng mga langit. Ang siya lamang makakaunawa sa mga bagay na nasa itaas ng kaitaasan ng mga langit. Tumugon ako at nagsabi, ipinamamanhik ko sa iyo, O Panginoon, bigyan mo ako ng pag-unawa, sapagkat hindi ko naisin na mausisa sa mga dakilang bagay, kundi sa mga nagdaraan sa atin araw-araw. Alalaong baga kung bakit ang Israel ay ibinigay na pinakakahiya sa mga hintil, at dahilan sa anong kadahilanan ng bayang iyong minahala ipinagkatiwala sa mga makasalanang bansa, at kung bakit ang kautusan ng ating mga ninuno ay nawawalan ng saysay, at ang mga nakasulat na tipan ay walang kabuluhan, at tayo'y napaparam sa sanglibutan na parang mga tipaklong, at ang ating buhay ay pagkamangha at takot, at tayo'y hindi karapat-dapat na magkamit ng awa. Ano nga ang gagawin niya sa kanyang pangalan na siya nating taguri? Tungkol sa mga bagay na ito ay aking itinanong. Tumugon siya sa akin at nagsabi, habang lalo kang naghahanap, lalo kang mamamangha, sapagkat ang sanglibutan ay nagmamadaling lumipas, at hindi maaring maunawaan ang mga bagay na ipinangako sa mga matuwid sa panahong darating, sapagkat ang sanglibutang ito ay puno ng kalikuan at karupukan. Ngunit tungkol sa mga bagay na iyong itinatanong sa akin, sasabihin ko sa iyo, sapagkat ang kasamaan ay nakasik, ngunit ang pagkapahamak nito ay hindi pa dumarating. Kaya't kung ang nahasik ay hindi baliktarin, at kung ang dakong kinatataniman ng kasamaan ay hindi lumipas, kung gayon ang inihasik na kabutihan ay hindi makapagbubunga, sapagkat ang butil ng binhing masama ay inihasik sa puso ni Adan mula pa sa simula. At gaano karaming kasamaan ang ibinunga nito hanggang sa panahong ito, at gaano pa karamang ibubunga nito hanggang sa dumating ang panahon ng gikan. Pagbulay-bulayan mo ngayon sa iyong sarili kung gaano karaming bunga ng kasamaan ang ibinunga ng butil ng masamang binhi, at kapag ang mga uhay ay naani na di mabilang gaano kalawak nag-iikan ng kanilang pupunuin. Tumugon ako at nagsabi, paano at kailan darating ang mga bagay na ito? Bakit ang ating mga taon ay kaunti at masasama? At siya'y sumagot sa akin na nagsasabi, huwag kang magmadali ng higit sa kataas-taasan, sapagkat ang iyong pagmamadali ay walang kabuluhan na maging higit sa kanya, sapagkat ikaw ay labis na nagmalabis. Hindi ba't ang mga kaluluwa rin ng mga matuwid ay nagtanong tungkol sa mga bagay na ito sa kanilang mga silid, na nagsasabi, hanggang kailan ako maghihintay sa ganitong paraan? Kailan darating ang bunga ng giikan ng ating gantimpala?